Good morning mga ma'am sir. Ito na nga, tuloy na tayo. Ito na talaga to. Titirahin na natin yung Panay Loop. Banata na rin yan. At bago nga niyan, kailangan muna nating mag-bike from Cubao hanggang Batangas. At magbabarko tayo from Batangas hanggang makarating tayo ng Katitlan sa Aklan. Kaya let's go! Ayan, good morning mga ma'am sir. Chinek lang natin yung yung pera. Kala ko kasi naiwan ko eh. Delikado, wala tayong pera pang pang biyahe. Lipa City. Ang lawak. Ang lawak ng bike lane dito. Yan nga lang, nagawa nilang parkingan kaya wala din. Lawak ng bike lane tapos gagawing parkingan, wala din. Gigit na pa rin yung mga siklista. Ay nako, kahit anong gawin mo sa mga Pilipino, wala pa rin. Pasaway talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Yung pagbabago nagsisimula sa mga sarili natin yan. Good morning. Dito na tayo sa San Jose. San Jose City, Batangas. Ito na yung rotonda. Dati wala yung wala yung overpass na yan. Flyover. Wala yan dati. Dati yan. Ngayon meron na. Yan ng mga barko. Yan. Car ship. Car carrier. Laki. Yung tanker din doon, laki. Terminal Pace Batangas. Ito Batangas. Here. Tapos sabi nila bawal dito magbike, so kailangan mo itulak. Okay, so pagpasok nyo dito
Pasok nyo dyan, diretso daw kayo doon sa kabila. Tapos hanapin nyo yung marshalling. Marshalling daw. So yun nga, parang ano siguro yun, parang clearance siguro. Or permit or something. So, tapos daw nun, diretso na tayo sa Merampahan. Doon na inidiretso yung bike. Yun, so yun yung marshalling area. So yun na nga, pagdating ko sa may marshalling, pinaikot-ikot lang ako doon kasi parang hindi rin nila alam yung mga gagawin nila or mga isasagot nila sa mga tanong ko. Kaya pinabalik na lang ako ng ticketing booth para bumili ng ticket kasi sabi nila libre naman daw yung bike. Pero pinatanggal din nila yung gulong para may pasok sa loob ng terminal. So boarding na tayo. Pwede na tayong umakyat ng barko. Punta tayo sa Astilla Maris. Boarding. And shoutout pala sa kadete na nag-asikaso ng bike ko. And finally, nakarating na nga tayo dito sa port ng Katiklan. Bali nakadaong tayo dito ng mga 1:30 AM na. Umalis yung barko sa Batangas ng 1:30 PM tapos dumating ng Katiklan ng 1:30 AM. Bali 12 hours din yung biyahe natin sa Laot. Good morning. At ito na nga, kukunin na natin ang ating bike at first time nating makaapak sa Aklan nakasama ang ating bike. Dino. Nice. Yan. So, tuloy natin yung bike. At grabe nga po mga ma'am sir, sa mga oras nito is sobrang excited tayo dahil dating pangarap na natin na makapag-bike papunta dito sa Aklan. Pero ngayon nandito na tayo. At dito na nga po magsisimula ang susunod na hamon na harapin natin dito sa isla ng Panay. At dahil alanganin nga ang ating pagdating dito sa Katiklan, mas minabuti kong dito na tayo magpaumaga sa bayan ng Malay. At sa paglabas mo nga ng Port of Katiklan, meron ka na ditong makikita ang mga kwarto na pwede mong rentahan. Ang kagandahan dito sa aking rentahan ay pwede mong iakyat yung bike hanggang sa loob ng iyong kwarto. Yun. Ito pala. Asya din ah. Okay. Lawak din. Asya lang. Oo, asya. Ito naman iwanan mo sa labas. Oo nga, delikado. Baka wala na pang uwi. Thank you ah. Ayun, kasya. Lipat ko lang yung table doon kasi dyan siya nakalagay lang. Okay na to? Yan. Okay. Para lang para dito. Oo. Salamat. Yan. Okay. Dumating tayo, 1 na. Ngayon, pag dumiretso kasi ako, alanganin. Kasi gabi, tapos bakit pa doon, kung makikita yung view. Kasi maganda pa naman yung mga view dito sa may Katiklan. Kasi ano siya shoreline. So nag-decide ako na pumaga na lang muna dito.
Para pag biyahin bukas, maliwanag na. Pero sana maganda yung panahon, di ba? At umalis nga tayo ng maaga sa ating tinuluyan para ang pagbubukang liwayway ay ating masisilayan. Kaso medyo hindi magandang panahon na sumasalubong sa atin. Ang mga ulap ay unti-unting nagdidilim at ang hangin ay may halumigmig na tila baga may masamang panahon na darating. At napatigil nga tayo dito sa may harapan ng airport ng Katiklan dahil napakagandang pagmasdan itong natural na kalikasan. Dito na nga tayo nagpalipas hanggang sa magliwanag na. At kitang-kita mo na nga ang ganda noong nagliwanag na. Good morning mga ma'am sir. Dati iniisip ko lang to eh, makapag-bike ako dito sa Aklan. Ngayon dito na tayo. Ayos. Yan. Simula ng Kalbaryo. Tarik-tarik yan. Hindi talaga nawawala yung aksidente dito. Dami na aksidente dito eh. Hindi nasisiro dito. Laging ganyan. Laging may mga nababalahaw, loose brake. Yan. Hindi.
Hindi kasi ahon dito. Ahon dito. Ahon. Huwag kang magbitaw ng clutch dito. Engine brake. Tapos alalay sa preno. Lalo na pag mga air brake. Gapang, di ba? Kala ko mapapatukod tayo. Bigat ang dala natin eh. Gusto naman. Side trip tayo sa Cold Spring. Cold Spring. At dahil along the way naman yung Cold Spring ay hindi na natin ito pinalagpas.
Dati rough road to. Hirap yung mga sakin dito pag dumadaan eh. Sobrang mabato. So ngayon okay no, ang ganda na. Dati meron pang cold spring doon sa may tawid ng ilog, yung tinatawag nilang Manioko. Pero ngayon wala na. Tayo sa sa cold spring ng Hurom-Hurom. Ito yan sa La Serna, Navas. La Serna, Navas, Aklan. So, madalas ito yung pinupunta namin dito. Lalo pag mga family getaway. Dumating ako dito ng 7:30 AM kaya wala pang tao. Kaya ako yung first customer. Siyempre, hindi na rin natin pinalagpas yung kanilang malamig na tubig.
after nga natin mag-enjoy sa malamig na tubig ng Nabas ay nakarating na tayo dito sa kanilang munisipyo. At finally, nakarating na nga tayo dito sa bayan ng Ibahay, Aklan. Bale, may celebration pala dito ng Ati-Atihan 2025, kaya busy ang mga tao at maraming banderitas. Ito ay taunang ginaganap dito tuwing buwan ng January. At sa hindi nga inaasahang pangyayari, yung best friend ko pa yung nakatsampa sa akin sa bayan. Hindi niya alam na pupunta ako ng Aklan na nakabisikleta lang. Imbes na ako sana magsorpresa, ako pa ang nasorpresa. Shoutout to you, Pastor and Veterinary Dr. Alan Manican, and thank you so much sa pray over bago tayo nagiwalay. At nag-ikot-ikot na nga tayo dito sa bayan ng Ibahay, dito sa napakagandang plaza nila. At ito naman ang munisipyo. At syempre, resibo muna sa arko ng bayan ng Ibahay.
At sumaglit na nga rin tayo dito sa may Pantalan. Tsaka nakakapanginayang lang kasi yung dating duyan sa Kanyugan ngayon ay wala na rin. At sa mga oras nga na ito ay hindi na nagpapaawat yung ulan. Kaya nag-decide na lang tayo na umuwi na lang. Marami pa sana tayong pupuntahan pero cancel na lang. At ito na nga ang way papunta sa ating tahanan. Mga gandang mga tanawin at payapa lang.
At sa wakas, ang barangay San Jose. Laki na talaga ng pinagbago ng San Jose. Hindi na siya katulad ng dati.
congrats ka muli sa aking best friend dahil magkakaroon na siya ng sarili niyang bahay. At syempre, chika-chika muna at hihingi tayo ng tips kung anong diskarte natin para sa ating panay loop. After nga niyan ay dumiretso na tayo sa ating bahay. At nasurpresa nga rin ako dahil andito rin pala yung aking mga pamilya nag-aantay. Hello, good morning. Baliwala kasi nakakalam na uwi ako. Pero ang ending, nasurpresa si ako. Maraming salamat po sa pagsalubong niyo. And finally, dito na nga tayo sa ating tahanan. Magpapahinga na tayo dito at sasabak na tayo sa ating Panay Loop ride. Thank you for watching mga mom sir and ride safe.